Hi mga ka-Bible, Saturday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 20 verse 1 hanggang 16. So ito po yung mababasa natin. Ang talinhaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila, lumabas na naman siya na mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon. At ganon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula na mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna ay nakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Na magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantala maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." So, yun po ang mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 20 verse 20 at verse 1 hanggang 16. So sinabi ni Jesus Christ doon sa bandang huli sa verse 16, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. So ang ibig sabihin po niyan is maraming mga naglingkod dati or mananampalataya dati na ngayon ay wala na at hindi na naglilingkod sa Diyos or sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung mga nahuli naman is sila yung mga maiinit sa paglilingkod sa Diyos or paglilingkod sa Panginoong Hesukristo at sila pa ang maliligtas, no? So dapat habang naglilingkod kayo sa Diyos, naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo, dapat hanggang sa dulo, no? Kasi mapalad ang mga nagtitiis hanggang sa huli dahil maliligtas ang mga nagtitiis hanggang sa huli. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye! Hi mga ka-Bible, Saturday today at meron akong Bible verse na gusto nyo share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 21 verse 18 hanggang 22. So ito po yung mababasa natin. Sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom.
Nakita niya ang isang puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na namumunga. Hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paano natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari iyon, mangyayari ang inyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So yan po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 21, verse 18 hanggang 22. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.